Yung ating 2 to 3 months old pala mga katambayan ay pellets na po yung pinapakain ko po. Basta kaya na po nilang lunukin yung pellets mga katambayan, magpakain na po kayo, wala na po yung problema. Marami po nagtatanong kung kailan ba talaga magpapalit ng pagkain yung ating mga alaga. Kung halimbawa po talaga na ganito sila kalaki at kaya na po nang lunukin yung pellets, pwede rin pong basain. With feeding po tayo, walang problema po yan. Pero sa atin kasi sinasanay po natin basa at saka dry. Para sa panahon po ng nagmamadali tayo, hindi na natin kailangan na basain yung pagkain at ibigay na lang po diretso. Ang kagandahan naman po sa pagbasa po ng pagkain, tumutubo po siya o bumibigat. Madaling mabusog yung ating mga alaga. Pero dito, mabubusog din naman po sila. At ang kagandahan din naman po sa dry feeding po mga katambayan, kung may bibigay po kayo na vitamins, ilalagay sa painumin, ay talagang mainom po nila kasi uhaw na uhaw po sila pagkatapos lang kumain po. So yan yung kagandahan. Ay iinom at iinom na marami yung ating mga alaga. Kagaya po ngayon, magbibigay po tayo ng King's Beta Plus ating painuman nila. Sigurado maiinom po nila ito kasi nga dry yung ibinigay. So uhaw po yan pagkatapos po ng kumain, iinom po yan agad. Ganun na po kasimple. Walang overdose din ito katambayan. So yan yung kagandahan. Mapatubig man at saka feeds ang paghalo natin dito sa King's Beta Plus ay kahit saan pwede. So yan katambayan, umiinom na yung iba nating mga manok. Sigurado yung makukuha po niya na minerals, vitamins, nutrients ay sigurado absorb na absorb. City tayo nagpapakain dito. May talaga tayo, oras para hindi po maghintay yung ating mga alaga at hindi din po ma-stress. May mga manok naman po tayo dito na may mga kunting sakit. Gaya po niyan, pag may nakita kayo na ganyan, mahina, ay kunin na po talaga. Hindi yan makakasabay sa pagkain ng kanyang mga kasamahan kasi nga nadadaganan, mahina. Ganun na po kasimple. Anyway, yung pag-usapan po natin ngayong araw ay yung paghanda sa darating po na tag-ulan. Sa panahon po na tag-init, dapat yung ating mga alaga ay malulusog na po talaga. Nabigyan na po natin lahat ng vaccine para pagdating po sa tag-ulan ay meron na po silang pangdepensa. So yan po yung dapat gawin pag tag-init. Yung pag-usapan kasi natin ngayong tag-ulan, so ano ba yung mga dapat natin gawin? Kasi pag tag-ulan, alam po natin na yung mga healthy chickens po natin ay talagang masasabi po natin na napakasensitibo, napakabilis lang po na matamaan po ng sakit, lalo na po yung sipon. Problema po yan sa mga breeders po talaga. Kahit ako po ngayon ay nakakaranas na rin po ng problema, kahit hindi pa po nag-upisa yung ulan. Pero ngayong buwan, uulan na po talaga. So nag-declare na din po yung pag-asa po na simula na po ng tag-ulan ngayong buwan, Hunyo po. So malaga na ngayon pa lang po matibay na talaga sila. Kaya sa nakikita niyo po talaga sa ating mga alaga ngayon ay talaga ni-range ko po sila. Sinanay ko po sila dito sa labas para makakain din po ng damo-damo at lumakas din po sila. May mga iba nga lang na talagang mahihina. Pero yun nga, kaya pa naman natin yan pagalingin, ibalik sa sigla. Yung pag-ulan kasi talagang nagdudulot po yan ng stress po sa ating mga alaga, lalo na po yung mga healthy chickens po natin na gaya nito kalaki, nagpapaulan pa po talaga. O hindi pa sila marunong magpasilong. Kaya nga naglagay po talaga tayo dito na patulugan po nila kasi gusto natin sila sanayin para paggabi dito sila matutulog. So isa din po sa rason kung bakit ko sila ni-range na ganito na po sila kalaki ay para masanay po sila. So isa po dapat sa natin yan,
gawing training sa ating mga alaga. Sa tag-ulan po, dapat talaga meron talagang pabahay na maganda. Hindi po sila mababasa, hindi din po sila kumbaga malalamigan. Kung magpapakawala kayo ng mga manok po sa panahon ng tag-ulan, sinasuggest ko po na kahit ganito kalaki, huwag nyo naman po i-release, huwag nyo naman po i-range unless na meron talaga magandang pabahay na malaki. Kumbaga sabihin lang natin na mas malaki pa dito yung pabahay. Ang problema kasi pag napakawala tayo ng mga ganito kalaki sa panahon ng tag-ulan, madami talaga yung madadali kahit ganito na po sila kalaki. So yan yung isa sa mga nagiging problema ko po sa tuwing tag-ulan. Kahit gaano pa sila katibay po bago natin sila ni-release, pag tag-ulan naapektuhan po talaga sila. So malaga po na bantayan din po natin yung panahon, kasi yung panahon talaga ang isa sa mga problema po sa ating mga healthy chickens. Hindi naman po ito gaya po ng mga native na kahit ganito na kalaki, kaya na po makasurvive sa panahon na tag-ulan o ulan-init. So yan yung kagandahan din po sa pag-alaga ng native. Pero sa heritage kasi, pag ganito kalaki, ay talaga mahirap po i-maintain yung kanilang kalusugan, lalo na pag tag-ulan. Masakit sa ulo, araw-araw nagkakaroon ng sipon. Kaya mahalaga din po talaga sa panahon ng tag-ulan, meron tayong tinatawag po na bacterial flushing, o binibigay po na antibacterial. Kung saan po kayo makamura, doon po kayo bumili, o yun po yung bilhin nyo po. Yung atin naman po palaging ginagamit basta tag-ulan ay Panamox Forte naman po. So yan po yung aking naging partner po dito, powder. Pero hindi din po ibig sabihin na pag nabibigay tayo ng antibacterial ay talagang hindi na sila matatamaan. So yan yung sakit sa ulo sa tag-ulan talaga. Grabe yung magiging problema po. Kung stress yung ating mga alagang manok po, mas lalo ka na, kasi lalo na pag madami na po yung may sakit na po sa ulo, talagang nakakaubos ng pera sa pagbili ng gamot, sa pag-maintain sa kanila. So mahalaga talaga na pag ganito kalaki, wag na po pakawalan pag tag-ulan. Ikulong na lang po sila o ilagay sa isang range o sa isang area na kung saan close, malaking area, doon sila makapag-relax, para kung okay na talaga sila, umabutan ng 1 kilo, kung 1 kilo na pataas yung kanatimbang, yan masasabi ko po na komportable na po tayo na mag-release po ng mga manok. Huwag po yung mga ganito, alanganin pa po talaga ito. Sa mga sisiyo naman po, pinaka-importante naman po sa pag-alaga, yung day old to month old, yung mga edad, pag panahon ng tag-ulan, malaga po talaga yung init. So hindi pwedeng walang ilaw. So dapat maganda yung kulungan, naka-close po yung kulungan, naka-covered, para sa ganun po ay hindi mapapasukan ng lamig. So ganun dapat palaging malinis tayo pag tag-ulan. Yung ipot po nila, nilinisan po natin, kasi kung hindi po natin nilinisan po yan, yung gaya po niyan ay talagang babaho po yan. Mag-attract po na madaming langaw, at yung langaw naman po ang mag-iwan ng mga itlog na siguradong pwedeng makapagbigay ng sakit sa ating mga alagang manok, na maaari pa pong makapikto sa kanilang kalusugan at madisgrasya pa po yung ating mga alaga. Kaya palagi po tatandaan pag tag-ulan, maganda dapat yung kulungan, yung pasilungan nila sa mga malalaki. Ganoon din po yung mga ganyan naman po kalaki, yan dyan sa labas, kaya na po yan makipagsabayan sa tag-ulan. Yun nga lang, kailangan din po talaga na may maintenance din po tayo, antibacterial, mga ganoon din po. Bigyan din po natin sila kahit once to twice a week pag ganoon na kalaki. Pero pag ganito kalaki, yung mga 2 to 3 months old, mahalaga pa po talaga na bigyan po araw-araw, lalo na po pag maramihan, ganito karami, 100. Ako nagbibigay po ako dito araw-araw po ng antibacterial pag tag-ulan, ganito karami, 100 pataas. Maubos din naman po nila yan. So yan yung kagandahan din po sa sisiyo, ay ilaw talaga. 24/7 po ako nagbibigay po ng ilaw po, at 100 watts pa po yan. Depende pa rin po yan sa dami at sa laki ng ating kulungan, kasi kung madami yung ating mga manok at malaki yung ating kulungan, so minsan nilalagay ko po 200 watts, 2 ilaw, tagwa 100 para maintain yung init. So yan yung pinaka-importante sa pag-alaga ng sisiyo sa tag-ulan. Dapat palaging handa po tayo pabahay. Yan yung pinaka-importante dyan para sa akin. Antibacterial, pagkain, vitamins. Yan nga, nagbibigay tayo ng vitamins po. Hindi matatapos ang buwan, uulan na po talaga ito. So mas mabuti na yung handa po tayo
para kahit pa paano yung ganito kalaki ay ano na, makakapagsagupaan na talaga. Yan ang isa sa mga problema natin. Yan, sipon, kunin na po natin yan, huwag na po natin hayaan na mamatay pa po. Dapat mga ganyan na manok, wala na, kinukuha na po yung mga nanghihina para magawa pa po ng paraan. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at papasalamat po pala ako sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo na po ay napadaan ngayon, sana po i-consider niyo po na subscribe, follow at like yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Ate Malo Hilario, Florence Carumbana from Cebu City, at sa kanyang tagabantay din po sa kanyang manuka na si Ana Fe, JC Libgan from Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po palagi. Bye bye.